ano po yung dahilan bakit hindi niyo naman ginamit yung option na yun, yung motu proprio? Well, ang iniisip ko siguro it happened a long time ago, so hindi siguro kinakailangan pang on my own to investigate that. Unless otherwise there's a proper complaint. So nagkaroon ng proper resolution on that, and yung mga naging biktima ng EJK Crying for Justice ay lumapit doon sa NUPL, for example, like Atty. Nery Colmenares and the rest of them. So it fell on my lap. So sabi ko nga, okay, sige, let's have a briefing first. So nagkaroon kami ng briefing. Mm-hmm. Yung ito pong itong pag-iimbestiga po ng committee niyo, no, ito po ay naka-schedule on May 22, tama po ba? Yes. Next week. That's the last week Opo. of the Ano po yung response of the Congress session. Bago kayo mag-break, tapos ang balik niyo na po ay doon sa State of the Nation address, no? Oo. Okay. How do you address yung observations po na baka malabong nangyari itong investigation na ito or malabong mangyari kung iba pa rin yung political climate? Kasi ngayon, di ba, nakikita natin nagigirian yung mga Duterte at saka si Pangulong Marcos. Yun po yung current context na hindi naman natin ma-deny, di ba? So, meron bang epekto yun dito sa investigation na ito? Alam mo, I made it sure sa briefing namin, I do not want to add any political color on this investigation. We just would like to focus on the alleged human rights violations. In fact, hindi nga namin iimbitahan ng dating Pangulo or even Senator Bato de la Rosa because of parliamentary courtesy, being a sitting senator. So sabi ko, ayaw ko na magkaroon ng political color ito. So sabi ko, we're just going to focus on human rights violations. In fact, sinasabi po ng mga biktima na walang nangyaring due process, bigla na lang pinatay yung mga bata at things like this. So let's see what will happen in the investigation. In fact, next week sa aming hearing, Christian, pinatawag ko lamang, I think about three parents na nag-complain about yung mga anak nilang minor de edad ang pinatay ng kapulisan natin. Pero nga sir, miski from your perspective, ayaw yung lagyan ng political color itong investigation, pero hindi ba mahirap iwasan yun? Kasi this drug war was initiated by a former president na politiko. Siguro, mahirap iwasan, pero we have to really do something about it. Importante na that the Committee on Human Rights should actually investigate, Kapagkat magiging hindi ko pwedeng baliwalain ang resolution na ito na nagkaroon ng complaint. Hindi pwedeng baliwalain yan. So, kung gusto nila bigyan ng political color yan, it's up to them. But I'm going to do my best to really assure our public that the investigation will be an impartial, will be fair and respectful. Yun ang dapat natin gawin ngayon. In all efforts to obtain information and to hear all sides regarding the issue. So, ang purpose ng proceeding na ito is to conduct a thorough inquiry into this alleged EJ case. Nga pala sir, how can you credibly investigate? Sabi niyo, thorough investigation, alleged human rights violations under the Duterte drug war. How can you do that kung hindi iimbitahin sa investigation nyo or sa inquiry nyo yung mismong arkitekto na nagpatupad nito, who was President Rodrigo Duterte? Well, actually, kung kahit na po siya naging arkitekto and hindi naman siya talaga nagpapatay. Hindi naman talaga siya pumatay. Ibig sabihin niyan. So, ang gagawin namin, papatawag namin yung mga kapulisan natin na talagang involved dito. For example, like the former Director General Albayalde.
to shed light on this. The NCRPO head at that time. Oo. At kung sino pa mga personality like the PIDEA. And in fact, we are also inviting the former Secretary of Justice, Manalo Guevara. Perhaps meron siyang alam sa mga bagay na ito. So I do not think that there is a need for us to invite the former president. Yun naman po sa interparliamentary courtesy. So, naintindihan po natin yon. Pero sa bigat po nitong issue na pag-uusapan, hindi ba wise din na at least imbitahan man lang si Senator Bato de la Rosa na siya pong unang PNP chief ni President Duterte at pinaka nag-implement nitong drug war? It might be, but you know what? Upon actually asking even the members of the committee, I don't think that any one of them would want to invite the sitting senator, being that yung parliamentary immunity, parliamentary courtesy nga ang nais natin gawin dito. But I think it's this, kinakailangan din naman. Ang tanong why are we conducting an inquiry into the deaths of alleged drug addicts or drug dealers, for example na, okay? Now first, naniniwala ako that we must begin with the principle that each life is valuable. Oo. That each life lost is a profound tragedy. Whether it be nangyari yan doon sa mga alleged na mga drug pushers or drug dealers. Oo. So we must point out that those who lost their lives, like every Filipino, are protected by the rights granted in the Constitution, the rights of due process to them. Tama naman po. Yan ang isa sa mga that is what human rights is all about, no? Opo. Yes. So, can you hear me, sir? Oo. Yes, Dito I po, can. pero paano kung let's say, paano kung gusto umattend ni Senator Bato de la Rosa or even President Rodrigo Duterte? I remember, di ba, yung former president, yung namatay na po, si dating Pangulong Noynoy Aquino, he appeared sa Senate. Oh. Di ba? Oh. So, technically, wala namang pumipigil sa former president. At saka technically, wala rin namang pumipigil sa rule from any, sa isang miyembro ng kapulungan para umattend doon sa hearing na isa, di ba? What if they want to attend? Well, if they would like to attend, why not? Maybe so much the better. So baka meron silang nais sabihin na it will be clear to the people, no? It's up to them. Basta't kami, you would like to accord them courtesy for them not to attend.